Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalahad ng isang dalagang no boyfriend since birth at ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya makakuha ng lifetime partner. Siya po ay si Ira. Noong kabataan ko, ang sabi ko sa sarili ko, mag-aasawa na ako sa edad na 25 para kapag nagkaroon ako ng mga anak, hindi gaanong malayo sa edad ko. Pero nawili ako sa pag-establish ng aking buhay, kaya naman hanggang ngayon, 35 years old na ako, ay wala pa rin akong pamilya. Hoy! Sabi ko naman sa inyo, hindi ko kayang uminom. Uy, isang baso lang naman, Ira. Ano ka ba? Hindi ka naman malalasing eh. Sige na nga. Bottoms up! Kaya mo naman, diba? Ang bait. Kaya niya eh. Alin ang mas mapait? Yung alak o yung katotohanan na ikaw na lang ang single sa batch natin? Grabe kayo Mga bully talaga kayo. Ano ba, pinapunta niyo ba ako dito para gawin yung pulutan, ha? Hindi naman. Concern lang kami sa'yo kasi 35 ka na. Wala ka pa rin jowa. Oo, si Yani nga, yan Tatlo na asawa niyan. Ay! Ang anak niyan, ibig sabihin. Di hamak na mas maganda ka kaysa sa akin, ano? Campus crush ka dati, di ba, Ira? Wala naman akong magagawa kung walang nanliligaw sa akin. Ira, matuto ka naman kasing lumandi ng konti. Ano? Oo nga! Lagi kasing balot na balot eh. Dapat, magpakita ka rin ng konting skin. Magsuot ka minsan ng miniskirt o kaya naman mag-sleeveless ka. Ano na naman ang sasabihin sa akin mga kliyente ko? Kung ganyan ang isusuot ko? Nag-iisip ba kayo? Naku. Baka nga mas marami ka mabentang bahay kapag nagpalit ka ng fashion Oo statement. nga. nako. Tsaka isa pa, huwag ka nang masyadong choosy. Kapag may nagpakita sa'yo ng konting motibo, edi sunggaban mo na. Huwag ngayon nagparamdam. Okay na yun. Ay nako, ito lang ang sasabihin ko sa inyo, ha? Mas mabuti pang tumanda akong dalaga kesa naman babaan kong standards ko sa mapapangasawa ko. Naku, hindi ako tumanda ng ganito, nag-aral ng maayos at naging career woman. Kung sa huli, gagawin ko lang miserable ang married life ko. No way! Ano na naman to? Oh, bakit? Makikipag-date ka lang naman. Ano ba pinagpuputok na butsi mo? Kung kani-kanino nyo na lang ako siniset up eh. Kilala ko ang mga magulang niyan. Schoolmate ko ng college. Kaya na-teach ako, hindi yan masamang tao. Ma naman! Diba, Naaya? Sana naman ma-appreciate mo na lang yung effort ko. Nahanapan ka ng mapapangasawa. Pero ma, wag naman parang ganito. Desperate moves na naman to eh. O bakit? Sa edad mong yan, sa tingin mo? Hindi ba dapat na talaga ako maging desperada para sa'yo? Naunahan ka na ng bunso mong kapatid. May isa ng anak. O ikaw, hanggang ngayon, mag-isa pa rin. Kahit saan talaga ako magpunta, laging issue ang pag-aasawa. Paano ko ba ipaliliwanag sa inyo na hindi ako ang may kontrol ng kapalaran ko? Kahit naman gustuhin ko na mag-asawa, ma, kung wala namang binibigay ang Diyos, wala naman akong magagawa. Abay, wag mong iasa lahat sa Diyos. Kumilos ka rin. Ang sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oras na ba? Nangangalay na yung puwet ko sa kakaantay dito sa restaurant.
Sabi ni Mama, alas 7 raw ako pumunta. My God, 30 minutes na ako naghihintay dito. Hi. Oh, hi. Timothy, right? Just call me Tim. Sorry na-late ako. Ang traffic kasi. No, it's okay. Pogi naman ito. Ganda ng ngipin, ha? Tapos, very neat manamit. Pero, parang something is off. Your order, ma'am, sir? Hindi pa kami... Umorder na ako on my way here. Oh, Tinawagan ko yung manager nila, nakaklase ko nung high school. ganun ba? So, anong pinagkakaabalahan mo, Ira? I'm into real estate. Oh, But I'm a part-time interior designer. wow. Ikaw? I'm a businessman. Excuse me, ha? I have to take this call. Sige lang. Oh? Iwan mo na lang sa table ko. Parang medyo malambot yata ito. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang hindi kami talo ng Timothy na to. Oh, sorry for that, ha? It's okay. Masyado ka yatang busy, pero buti na lang may time ka sa mga ganitong blind date. Alam mo, gustong-gusto na kasi ng mom ko na makapag-asawa ako. I'm already 40 years old. Pero wala kasi sa isip kong mag-asawa eh. Busy ako masyado sa work and... sorry ha. Sandali. Hello? Ay, sorry, Ma. But it's a no for me. Baka naman, judgmental ka lang masyado, Ira. I'm sure of it, Yani. Hindi pa ako kahit kailan nagkamali sa kutob ko. Kilala ko ang galawan ng mga straight na lalaki. At feeling ko, hindi naman connected sa business niya yung tumatawag. Oh? Sinilip ko ng konti yung cellphone niya nung nag-ring. At Oh. alam mo ba ang pangalan ng nakasave? Babe. Pero, ang picture na lumabas, balbas saradong lalaki. Oh? Siguro sinadya niya yun. Sinabi niya siguro sa jowa niya na tawagan siya na tawagan para mainis ako. So, X na naman. Pogi sana. At saka businessman. Maganda pa ang apelyido. Well, 3 out of 10 qualifications nakuha niya. Pero, hindi kami talo. Okay, buti pa. Ito na lang ang try mo. Ano? Ito Pisa ng asawa ko, si Rio. Oh, ano ba yan? Isang buwan na ako nakikipag-blind date. Try mo lang. Ay, no. Ayoko na. Sige na. Ay, hindi na. Sige. Sa loob na isang buwan, ilan na yung na-set up ng mama mo sa'yo? 3 na. Oh, grabe ha. Pangatlo na to si Mr. Businessman na hindi naman Mr. Okay. Last na ito. Yoni naman. Sige na, try mo lang. Pogi yan. At alam mo, basketball player. Kaya madaming nagkaka-crush sa kanya. Push mo, girl! Mauna na kayo. Okay. Susunod ako. Okay. Ay, eto na siya. Hi, Ira. Hi. Nice meeting you. Nanood ka nung game namin? Oo. Pasensya ka na, basang-basa pa ako ng pawis. Magbibihis lang ako, dadaanan kita dito. Doon ka na sumakay sa kotse ko. Naku, may dala rin akong sasakyan eh. Ganun ba? Pwede namang iwan mo muna rito, tapos ihahatid na lang kita rito mamaya. Sige. Saan tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Aha. Hindi, joke lang. Kakain lang tayo with the team. With the team? Oo, papakilala kita sa kanila. Ay, nakakaya naman yata. First time lang nating nag-meet. Ipapakilala naman kita as a friend. Wala naman sigurong masama doon.
Sige. Siya nga pala, if you don't mind me asking, ilang taon ka na? Oh, I'm 35. Wow! But you look young. Parang magkaedad lang tayo. 10 years younger pala ako sa'yo. Ano? Bottoms up! Bottoms up! Bottoms up! Sige na. Okay, okay. Uy! Improving ka ngayon, Ira. Okay lang na malasing ako ngayon, guys. Oh. Basta ang pakiusap ko lang sa inyo. Ano? Lalo na sa'yo, Yani. Ano yun? Jimmy. Pwede ba? Tigilan nyo na ako? Ayoko na makipag-blind date. I'm done with it. Ay, naku. Kahit kami, suko na rin sa'yo. Oo nga. Heto, at isang taon na naman ang nakalipas. Reunion na naman natin. Taon-taon, nagre-reunion tayo, pero parehong Ira yung nakakasama namin. Isang Irang no boyfriend since birth. Paano ba ako magkaka-boyfriend? Ang mga nirereto niya naman sa akin, kung hindi bisexual, playboy na parang pamangkin ko na. My God, minsan naman lalaking super desperado na magpakasal. At gustong sagutin ko na agad after ng 2 date. Hello? Oo na, sige na. Hindi ka na namin pakikialaman. Ay, salamat, Jimmy. Okay. Yan ang pinakamaganda kong narinig mula sa'yo. Pero sayang naman kasi kapag tumanda ka, Oo nga. wala kang makakasama. Sino mag-aalaga sa'yo kapag nagkasakit ka? Yes. Okay, let's cross the bridge when we get there. Welcome to my home, sweet home. Ay, naku, may sarili kang bahay. Wala ka namang kasama rito. Anong wala, Ma? May 3 akong aso at 3 pusa. Kapag nagsabay-sabay ang kakulitan ng mga yan, ay naku, talo pa ang mga apo ninyo. Ay, Ma, tama na ang pagbubuntong hininga. Kung ayaw mong maging malungkot ako dito, pito ko na lang sa akin tumira. o, ay paano yung mga pamangkin mo? See? Yung mga anak mo nag-asawa, pero hindi naman kayang alagaan ng mga anak nila? Tinutulungan ko lamang sila. Kasi nga pare-parehong may mga trabaho. Isa pa, natutuwa naman akong alagaan sila. Abe, kung may apo rin sana ako sa'yo, di sana... Yan ka na naman eh. Hanggang kailan ko ba sasabihin sa inyo na ang pag-aasawa ay hindi stage of life? It's a calling. Masisisi ko ba ang Diyos kung hindi niya ako tinawag sa pag-aasawa? Wala naman tayong magagawa kundi sundin ang will ng Panginoon sa buhay natin. Kaya single man ako ngayon, I will live a happy life. Dati, nafo-frustrate din ako kapag naiisip kong matanda na ako pero wala pa akong sarili kong pamilya. Pero ngayon, natanggap ko na hindi ako called para maging married woman. And for that, I'm still happy. Ako po si Ira at ito ang aking buhay. May asawa man o wala, ang mahalaga, alam ng isang tao kung ano ang purpose niya sa mundo. Mga nagsiganap, Susana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ira. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalagang nabuhay sa anino ng ibang tao
at kung paano niya sinubukang baguhin ang kanyang kapalaran. Siya ay si Juliet. Bata pa lang ako. Alam ko na kung ano ang gusto kong gawin at kung ano ang gusto kong maging paglaki ko. Ngunit, tila pinagkaitan ako ng tadhana ng pagkakataon na gumawa ng sarili kong kwento. Dahil mula nung magkaisip ako, kailangan ko nang sumunod sa yapak ng isang taong tinitingala ng aming pamilya. Oh, para sa kauna-unahang attorney ng ating pamilya na malapit na maging judge. Cheers! Ay, ang bait! Talagang ganyan ang alak, Almira. Mapait sa una pero habang tumatagal, tumatamis. Parang sa buhay din naman natin. Sa una, mapait. Pero kapag nakuha mo na ang teknik, unti-unti lang tumatamis. Ama, Nakuha niyo pa talagang ikumpara sa buhay natin ng alak, ha? Ayoko nang tumagay. Magmamaneho pa ako ng sasakyan ko mamaya. wag na. Ayaw namin malagyan ng anumang bahid ng record mo para tuloy-tuloy na ang pag-akyat mo patungo sa pedestal. Dala-dala ang apelido natin. Basta attorney, ha? Kapag may mga gustong humadlang sa mga gusto mong gawin, andito lang ang kuya paing mo, ha? Bakit? Anong gagawin mo, kuya? Babato ka naman. Ang panganay ko, Juliet. Halika rito, anak. Bakit, Papa? Uy, ang susunod na abogado ng ating pamilya, Attorney Juliet, ha? Hindi mo man lang bababati ng Auntie Almira mo. Konting panahon na lang, judge na yan. Auntie, congrats po. Oh, kaya pagbutihin mo ang pag-aaral, Juliet. Dapat maging abogada ka rin. At kung malagpasan mo pa ang mga achievements ng tiyang mo, di mas mainam. Nako, matalino tong anak kong to. Manang-mana kay Almira, kaya walang duda. Gagraduate din itong summa cum laude. Ilang taon pa, may attorney na rin ako. Hindi ba, Juliet? Lasing na kayo pa. Pagpasensyahan mo na sila, Juliet. Papasok na po ako sa kwarto. May gagawin pa po ako. Sige na. Pero mukhang hindi ganong pala imik itong pamangkin kong ito, ha, kuya? Ganyan talaga yan. Pero magaling yan. Mabait at masunurin. Kung ano sabihin namin ng mama niya, sinusunod niya ng walang pag-aalinlangan. Rapas yung libro ko. Hiniram mo yung kahapon ah. Andyan lang yun. Asan nga? Kanina ko pa hinahanap yun. Bakit ka nagtataas ng mouse Ikaw naman kasi nanghihiram ka lang pero di ka marunong magsoli na maayos. Si ate nananakit. Masusumbong ka Aray pa ko. ha? Asan na kasi? Hanapin mo, ibalik mo sa akin. Na! Hoy, Nilagay ko lang dyan sa mesa mo eh. Kaso wala nga eh, hanapin mo. Na nga eh. Hoy, tama na yan. Ano yan? Kakainis to. Ano, wala na bang ilalakas yung mga boses nyo, ha? Baka gusto nyong marinig ng kabilang barangay. Yung mga boses nyong kagaganda. Si ate kasi ako na naman ang pinagbabalingan ng galit siya sa mundo. Juliet, ano na naman bang problema mo? Andiyan kasi si ate Almira eh. Umiinit lagi ang ulo niyan kapag narito si auntie. O kaya pinag-uusapan niya siya. Kung ano-ano yun yung sinasabi mo eh. Pwede ba hanapin mo na yung libro? Na nga eh. Kapag hindi mo hinahanap yung madda ka sa akin! Juliet, nakapili ka na ba kung saan universidad papasok para sa pag-aaral mo ng abogasya? Mamaya na natin yung pag-usapan. Kumakain tayo. Mas mainam na pag-usapan ang mga ganitong mahalagang bagay sa hapagkainan. Juliet, tinatanong kita. Ate, bakit nga ng ulam? Ang lapit-lapit, hindi mo kaya abutin? Yabot mo na. Juliet, tinatanong kita. Hindi pa po. Bakit hindi pa? Mamili ka na para makahanap na tayo ng dormitoryong malapit doon. Saka
po. Magsasabi na lang ako. Kinausap ko ng Auntie Almira mo. Sabi ko ipadala niya rito yung mga libro niya para kapag wala kang gawa, nakapagbabasa ka na. O edi pagpasok mo, familiar ka na sa mga... Excuse me, Yan. tapos na po akong kumain. Ah, Juliet, kinakausap pa kita. Hayaan mo na. Juliet! Hayaan mo ng anak mo. Ano nga yan? Binabastos ako ng anak mo. Hahayaan ko lang. Juliet! Juliet, Ma'am, bakit po? pagpasensyahan mo ng papa mo. Yan naman lagi yung sinasabi niyo kapag napagsasabihan ako ni Papa. Ma'am, mula na magkaisip ako. Pinagpapasensyahan ko na si Papa. Konti na lang. Kapag nakapagtapos ka ng abogasya, maaari mo nang gawin ang gusto mo. Maaari ko nang gawin ang gusto ko? Hihintayin ko pa maging abogada ako bago ko magawa ang gusto ko? Wala tayong magagawa. Kailangan nating sundin ang kagustuhan ng papa mo. Ma, kailan ba darating ang panahon? Ipaglalaban mo naman ako. Kailan darating ang panahon na ipaglalaban mo ako kay Papa? Noon pa, alam mo, ayoko maging abogado kagaya ni Auntie. Asawa lang ako. Kailangan ko magpasakop sa papa mo. Ano pa nga bang aasahan ko sa inyo? Juliet, Kung hindi nyo kaya, ako ang gagawa. wag na wag mong susuwayin ng papa mo. Bakit hindi? Ma, buhay ko to. Oo, pinag-aaral niya ako. Pero hindi ibig sabihin na may karapatan na siyang diktahan ako. May sarili rin akong pangarap. At yun ang aabutin ko. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko kay Papa. O Juliet, nandito sa kon yung mga kakailanganin mo libro. Salamat po, Auntie. Pero, hindi ko na po kailangan ng mga yan. Ha? Bakit? Dalhin nyo na lang po yan pa uwi. Ah, anong ibig mo sabihin? Hindi po ako kukuha ng abogasya. Hindi ko po yan magagamit. Almira, Kuya? ito na ba yung mga libro? Juliet, ayusin mo na ito sa bookshelf. Ayaw niya nga tanggapin. Ano? Sinabi ko na po sa inyo, ayoko maging abogado. Ayoko sumunod sa yapak ni Auntie Almira. Ayoko magbasa ng mga libro niyan. Ayoko na mabuhay sa anino ng ibang tao. Juliet! Kuya, wag. O sige na, Juliet. Mag-uusap muna kami ng papa mo. Juliet? Pwede ba akong pumasok? Juliet? Bakit po? Pwede ako pumasok? Sige po. Sabi mo sa akin ang totoo. Talaga bang ayaw mo? Ay, Juliet. Gumaya ka sa Auntie Almira mo. Dapat marami ka rin makuha medals gaya ng Auntie Almira mo. Dito ka mag-aral kasi dito nag-aral ang Auntie Almira mo. Mag-abogado ka gaya ng Auntie Almira mo. Auntie! Mula noon, ikaw na ang bukang bibig ng pamilyang ito. Oo, proud ako na may tiyahin akong kagaya mo. Alam ko naman hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo para makarating sa kung saan ka man ngayon. Pero, Auntie,
Juliet ako. Hindi ako ikaw. May sarili rin akong anino. Pero noon pa man, anino mo na ang sinusundan ko. Para akong bulag na sumusunod lang sa'yo. Kung saan ka magpunta, saan ka liliko rin ako. Kung saan ka tumalang, tatalo din ako. May sarili rin naman akong buhay. May sarili rin ako pangarap. Wala ba akong karapatang gumawa ng sarili kong kwento? Ay, sorry, Juliet. Sorry kung kailangan mo pagdaanan ng lahat ng ito dahil sa akin. Pero kung desidido ka na sa gusto mong gawin, sige. Susuportahan kita. Susuportahan ka namin ng mama mo. Hindi mali na maramdaman mo yan. Hindi mali na masaktan ka. Hindi ko man alam ang eksaktong bigat ng pinapasan mo ngayon, pero alam kong nahihirapan ka ng sundin ng papa mo. Huwag ka mag-alala. Narito kami ng mama mo. Kasama mo kami. Sana dito ka na lang sa mga universidad malapit sa atin kumuha ng nursing. Ma, hindi po ako matututong lumipad kung hindi ko ilaladlad ang pakpak ko. O siya, sige. Pa, aalis na po ako. Hindi mo ba ihahatid si Juliet? Tatawag na lang po ako sa inyo ng madalas. Mag-iingat ka, anak, ha? Pangako. Magiging isa akong kagalang-galang na nurse. Para kahit hindi ko nasunod ang gusto mo, may pagmamalaki mo pa rin ako. Makalipas ang 4 na taon, bumalik ako sa bahay bilang isang registered nurse. Hindi ko man nakitang ipinagbunyi ako ni Papa, gaya ng nakikita ko noon tuwing may mga tagumpay na nakukuha si Auntie Almira. Pero alam kong proud siya sa akin. Hindi lamang dahil sa narating ko, kundi dahil natuto akong ipaglaban ang gusto ko. At sa huli, maaari niya pa rin akong naipagmalaki. Sa mga kagaya kong may nais abuting pangarap, huwag ninyong hahayaang diktahan kayo ng iba. Ako po si Juliet, at ito ang aking buhay. Hindi masamang piliin at ipaglaban ang mga nais nating gawin, lalo na kung magiging daan ito upang tayo ay matuto at maging isang mabuting tao. Makarag siganap, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, Jun Ligaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Juliet. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, kamusika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang individual na halos gustong burahin sa isipan ang labis na hirap na pinagdaanan noong kanyang kabataan. Siya ay si Kaloy. Hiwalay ang aking mga magulang. Dahil wala namang maayos na trabaho nanay ko,
Kung kani-kanino na kaming magkakapatid ipinagkakatiwala para lang mabuhay. Minsan sa lola namin, sa tiyo, sa mga tiyahin, pati sa mga malalayo naming pinsan. Sa mga panahon yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pamilya. Dahil sa bawat puntahan ko, hirap at pasakit ang aking nararanasan. Gutom na ako. Hindi na naman ba ako tinira ng pagkain ni Chang? Teka, titignan ko kaldero kung may kanin pa. Oh, hindi pa nahugasan ng kaldero. May tutong pa. Ito na lang ang kakainin ko. Teka, yung kawali. May tira pang mantika ng adobo. Ipapahid ko itong tutong sa kawali. Okay. Si Chong, galit na naman. Bakit kaya? Chong, bakit po? Walang hiya. Galit ko. Chong, bakit to? Sabi ko sa'yo, linisan mo na maayos yung sasakyan ko. O bakit may gasgas yung salamin? Hindi ko po alam. Baka po yung mga nagtitrip na naman ng mga kabataan sa labas ang may kagagawa noon. Ikaw Galit ko, Chong. Hiling ko sa'yo, basta nakaparada sa sasakyan ko sa labas. Babantayan mo. Chong, kasi... Huwag ka na sumama. Ay, bakit? Ano naman ginawa mo ka ha? Hanapin mo yung nilang gumawa nun sa sasakyan ko. Pag hindi mo nakita, humanda ka sa akin. Naman, oo. Ikaw talagang oo. Hindi ka na natuto. Chang. Kung anong sinabi sa'yo ni Leandro, sundin mo. Nang hindi ka nasasaktan. Sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ng mag-asawang ito. Buti pa, maglayas ako. Bahala na ako saan ako mapunta. Basta mahalaga, makaalis ako sa bahay na ito. Alay! Nasaan na naman kaya itong taong to? Ay, hindi pa nakakapagluto ng almusal Pati itong mga hugasin dito sa lababo hindi pa nahugasan. Nako, ay talagang ginagalit ako ng damong ito ba? Alay! Ay! Leandro! Naglayas yata ang pamangkin mo. At bago umalis, binutas pa yung gulong ng sasakyan natin. Ano? Kaya napakitindi lang ulan na ito. Pasak-pasa na ako. Pati ang suot ko. Hindi ko na rin alam kung nasa na ako. Masukal itong daan. Hindi na rin sementadong kalsada. May sasakyan. Ala, baka kaya katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Baka kung anong gawin sa akin ng driver. Baka dalhin ako sa kagubatan tapos ilibing ako ng buhay. Anong ginagawa mo dyan? Ako po ba tinatanong nyo? Saan ka ba papunta? Halika! Sumakay ka lang rito. Ang sarap. Dahan-dahan lang. Wala na mga aagaw sa pagkain mo ba? Pasensya na po kayo. Talaga pong gutom na gutom ako O, sige lang. Oo. Marami pang pagkain. Kumain ka lang. Dito ka na tumira sa amin, ha? Oo. Aampunin ka na lang namin. Totoo po bang sinasabi nyo? Oo. Hindi ka pa ba namin kilala pero alam namin ang mabuti kang tao. Salamat po. Teka. Kamo, pinagmamalupitan ka ng tiyahin mo? Yung pong chewing ko, madalas akong bugbugin kapag hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ko. Kaya ba may pasa ka sa braso? Oo. Anong year ka na ba, iho? 2 taon na po akong natigil sa pag-aaral Ay, Huwag ka mag-alala, Kaloy. Tutulungan ka namin. Salamat po talaga.
Maraming salamat po. Chang? Chang! Ah, Rowan! Chang! Oh. Pinabibigay po si tatay ng mga gulay. Naku, salamat. Sakto. Wala pa akong naiisip na lulutuin mamaya sa pananghalian. Ay, siya nga pala. May papakilala ako sa iyo. Sino po? Aloy! Aloy, halika! Sinong Kaloy? Ampo namin ang joiner mo. Kilala niyo ba yan? Baka mamaya magnanakaw yan. Kaya, Chang, bakit po? hindi naman pala mukhang magnanakaw. Aloy, Ho, si Rowan, pamangking ko. magandang araw, Rowan. Hello? Rowan, Po? baka naman pwede mo tulungang mag-enroll bukas sa eskwelahan niyo si Kaloy. Wala akong problema, Chang. Kahit na ngayon Siya, isasama ko siya ngayon sa bayan. Siyempre, kailangan niya ng damit at sapatos. Sige, Chang. Pupunta na lang po ako dito bukas. Ay, salamat, Rowan, Oh, Kaloy, Po, may kaibigan ka na kaagad dito. Hindi ka na malulungkot. Rowan, umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako sa bahay. Mamaya na. Maaga pa Lumubog na ang araw. Mamaya madilim na sa daan. Matatakotin ka ba? Hindi Alam mo, nung sinabi ni Chang na may ampun sila, tapos hindi naman nila kakilala, ang una ko naisip, yung gaya sa mga pelikula ba na may inaampon, tapos yung ampon, magnanakaw pala, o kaya psychopath, ganun. Talaga? Bakit? Ganyan din ang una kong naisip. Noon kay Chong, nang hintuan niya ako sa tabi ng daan. Totoo? Oo, Pareho yata tayong mahilig manood ng horror. oo. Ang dami talaga natin pagkakapareho, no? Pero mabuti ka. Hindi ka nakaranas ng labis na hirap sa buhay. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko nang balikan pa kahit sa alaalang mga panahong wala pa ako rito. Ang hirap Mas madalas akong gutom kaysa busog. Sampal dito, sapok doon, suntok sa braso, batok, tadyak sa binte. Alam mo, masahol pa ako sa asong palaboy sa kalsada. Pero tapos na yun, Kaloy. Ngayon, maginhawa ng buhay mo. Tapos, may pamilya ka nang maituturing. Pero alam mo, Rowan, Hmm? minsan natatakot ako. Saan? Natatakot akong baka panaginip lang ito. O kaya, baka mawalang bigla sina Chang Nora at Chang Haner. Natatakot akong mawalan muli ng pamilya. Ng tahanang mauwian. Natatakot akong mawala ang mga taong nagmamahal sa akin. Ine, pagbihis ka na at makakain na tayo. Ine? Bakit? Nalilikip ang dibdib ko. Ay, napalong puminga. Tatakbo ka tayo sa ospital. Ine! 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 Alay! Alay! Chang, bakit? Ano yung hinap mo? Hindi. Chong! Chong! Kaloy, Oo. Kaloy. Chong! Chong! Oh, Chong! Nandito ka. oo, kararating ko lang. Chong! Oh, teka, bakit mo ko niyayakap at saka, teka, bakit ka umiiyak? Bakit ba? Ano nangyayari dyan? May, itong si Kaloy, na naginip yata. Pasensya na po kayo. Ginangungut ka ba? Dito ka kasi nakatulog sa supe. Pagod na pagod ka yata dyan sa ginagawa mong research paper. Chong! Chang! Ingatan niyo palagi ang katawan niyo, ho. Kapag may nararamdaman kayo, magpadoktor kagad kayo. Huwag niyo papabayaan ang sarili niyo. Hindi ko kaya mawala kayo.
Ano ito? Ay, bakit ka humahagulgul dyan? Diyos ko naman. Nanaginip ka ba na may sakit kami ng tiyo mo? Naku, huwag kang mag-alala. Malakas pa kaming dalawa. Malakas pa kami sa kalabaw. Eh kung ganun hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na baka bumalik ka sa dati mong buhay noon. Ay naku, Kaloy, iho. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka na mawawala ng pamilya. Naririto kami ng tiya mo at hanggang nabubuhay kami. Kasama mo kami. Ay, salamat po, Chong. Chong Nora, salamat po. Ay, tama na nga yan. Ang mabuti pa, kumain na tayo ng O, hapunan. siya, sige. Mabuti pa nga. O, tayo na. Kain. Hiner, magustuhan kaya niya to. Uy, sabi ko naman sa iyo hindi naman pihikan si Kaloy Tiyak masusurpresa siya. Kasi sabi natin, wala tayong inihanda kahit ano para sa kanya. Uy, yan na siya. Pasok na sa sala. Ayan. Tan, nauwi na po ako. Happy birthday! Nagulat naman ako sa inyo. Nagulat ka ba? Akala ko ba wala tayong handa kasi may pinagkakagastusan si Chong. Aba, hindi pwedeng wala. Oo. First birthday mo rito sa bahay, ano Tama, ba? tama. O, sige na. I-blow mo na ang candle, ha? Ay, sandali lang po! Ay, Ayaw mo ako. kanina ka ba namin hinihintay? Akala ko hindi ka nagarating. Ako, hindi pwedeng hindi, Chang. Oh, sige na. Blow mo na yung candle, Kaloy. Ah? Kunan kita ng video. O sige na anak, Oo. blow mo na ang kandila. Okay. Oh, Oh, kain na na. Happy birthday, Kaloy. Oh, regalo ko sa'yo. ano ito? Mamaya mo na buksan. Putol na kamay ito, no may dugo, ha? Kung wala nga palang gagawin bukas, sa makalawa, showing na yung part 2 ng paborito nating horror film. Ano tayo? Oh, talaga? Chang. Narito kami. Ay, baka nakakalimutan nyo na may ibang tao rito. Chang. Chang naman eh. Oy, Stoy, kumain na muna tayo, ha? Baka gutom lang yan. Tayo na! Oh. Tahanan, pamilya, pagmamahal. Ito ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos matapos ang mahabang panahong pagtitiis at paghihirap. Totoo palang walang permanente. Kahit ang mga mas salimuot na pinagdaraanan natin, darating at darating ang panahong matatapos din ang ating mga pagdurusa. Ako po si Kaloy at ito ang aking buhay. Walang taong hindi numaraan sa hirap at pasakit. Ngunit, kailangan lamang nating tandaan na kung may pagdurusa, meron din namang ginhawa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Kaloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landichoy Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang pasan-pasanang krus ng kanyang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Siya ay si Julius. Mapalad ako sa trabaho dahil mula nang graduate ako, hindi ko naranasan mahirapang maghanap ng pagtatrabahuhan.
Madalas ang mga company pang kumukuha sa akin. Subalit, tila hindi ako pinalad pagdating sa aking mga kapatid at sa aking nanay na matagal nang nagdudulot ng sakit ng ulo sa akin. Ay, sige lang. Kain kayo ng kain. Marami pang ulam sa kusina. Ayan, si Kuya! Ay, ayan na. Paborito kong kana. Anak, Julius. Nay, Happy birthday, Kuya! bakit ang daming tao? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, Nay, hindi na kailangan maghanda? Ay, ito naman, oo. Isang beses sa isang taong ka lang namang magbe-birthday, Oo nga, diba? ni Kuya. Ayaw mo nito. Masaya. Maraming pagkain. Tapos kumpleto pa tayo. Bakit? Andito ang lahat ng mga kapatid natin para ipagdiwang ang birthday mo. Salamat pa rin sa inyo. Kumain ka na, anak. Kasi alam ko, gutom ka na. Overtime ka na naman sa trabaho. At kanina ka pa namin. Oh, sige. Kumain na tayo ng Ay, sabay-sabay. mabuti pa nga. Tukay, Andeng, tawagin mo muna yung mga kapatid mo. Mamaya nakamo sila mag-inuman. Akantahan muna natin ang happy birthday ang kuya mo. Sige na, sandali. Nay, Oh, kala ko ba wala kayong pera? Saan kayo kumuha ng pambayad sa caterer pati sa sound system? Tapos itong pambilin cake. Oh, hindi pa naman bayad yung mga iyan, anak. oh, May pera ka naman yata, Diyos eh. ano ho? Ay! Ang ibig mo sabihin naganda nagtodong nanay mo, tapos sa huli, ikaw naman pala magbabayad. Ano pa nga ho ba, Chan? Aba, Kaya kanina parang ayokong bumangon eh. Parang gusto ko na lang matulog ng matulog. Wala na eh. Said na naman ang ipon ko eh. pambihira rin talaga tong si Ditay, ano? Gumastos ng libo-libo para pakainin ang mga kapatid ko at pamilya nila. Pati mga kumarit kumpare niya. Makasama niya sa pagsusugal. Siyang, Oh. pangaralan niya mga minsan si nanay. Ano ba sa akala mo? Hindi ko siya pinagsasabihan? Para na nga ako siya ng plakay kasi paulit-ulit na lang ako. Sige, iba na lang, Chang. Ano nga? Ano na lang? Kayo na lang hong kumukup sa kanya. Ayoko nga. Oh. Babayaran ko naman, Julius eh. Promise. Ang tanong ko, kuya, saan mo gagamitin ang pera? Ipang susugal mo? Pag sinuwerte naman ako, madodoble o matitriple yan. Paano kung matalo ka? Mananalo yan. Kuya, sugal yan eh. Walang kasiguruhan yan. Kaya ka nga tumataya eh. Ang gamot mo naman. Ngayon na nga lang ako humiram sa'yo, yabang mo. Porque mapera ka, yabang mo na. Kung ayaw mo magpautang, diwag! Ako pa talaga yung maramot. Ano yun? Nangungutang? Dapat naman, pinautang mo muna, Julius eh. Ako na lang magbabayad kapag hindi niya Hindi nabayaran. naman. Pinaghihirapan kong pera tapos ipauutang ko lang sa kapatid ko para ipantaya sa sugal. Asa naman ang hustisya doon? Oy, kesa naman mag-away kayo magkapatid. Iyoko nagkakasamaan kayo ng loob. Kasalanan ko talaga. Ano sabi mo? Wala ho. Sige, maiwan ko na kayo, Nay. Maghahanap buhay pa ako para makakuha ng maraming pera at ang mapahiram ko mga kapatid ko. Oh? Teka, si Ditay ba itong nakikita kong naglalakad? Sinong kahodingas niya? Abay mukhang bata. Ate Aida! Oy, Ditay! Ay, buti na tsempohan ka namin. Ipakikilala ko nga pala sa iyo, si Aldo, boyfriend ko. Boyfriend? Nasaan na yung dati mong... Ay, naku, wala na yun, ate. Matagal na. Aldo, panganay kong kapatid. Magandang araw, Ate Aida. Ay, Nagtatrabaho siya sa munisipyo, janitor. ay, ganun ba? Aldo, sandali lang, ha? May tatanong lang ako dito sa kapatid ko. Sige ho.
Siya, ano naman yan? Ay, alam ba yan ng mga anak mo? Eh, hindi pa. Pero, malalaman na lang nila yun kasi doon muna titira sa bahay si Aldo. Ano? Aba, hindi ka ba nahihiya? Kung sino-sino lalak ang pinatitira mo doon sa bahay niyo? Bahay ko yun, Ate Aida. Kaya may karapatan akong papasukin ang sino mang gusto kong papasukin noon. Makapagluto na nga ng almusal. Bakit na naman ang pasok ko eh. Aba, sino itong lalaki nasa kusina? Hoy! Magnanakaw ka, ano? Ha? Sino magnanakaw? Ikaw! Anong ginagawa mo rito sa bahay? Boyfriend ako ni Ditay. Ikaw? Boyfriend? Sino ka ba? Ano yung sinabi mo? Boyfriend ako ni Ditay. Bakit? Sino ka ba? Julius! Nay! Gising ka na pala. Nay, sino to? Boyfriend ko, si Aldo. Ay, Aldo. Pangatlo kong anak, si Julius. Kape. Gusto mo? Magtitimpla ako. Baka gusto mong ipagtimpla na kita. Paramis anak, last na yan. Nay naman! Papraning na yata ako sa nanay at sa mga kapatid ko, Chang. Konting-konti na lang talaga mawawala na ako sa katinuan. Julius, hindi mo ba iniisip na bumukod na lang? Chang, dagdag gastos na naman kasi yun eh. Magbabayad ako ng upa tapos magbibigay ng pera sa bahay. Baka panahon na. Para hayaan mo na rin silang tumayo sa kanilang sarili mga paa. Chang, Si Anding, may sarili na rin trabaho, di ba? Umaasa pa ba siya sa'yo? kakarampot lang mong sweldo nun eh. Uy, kaya nga. Para magsikap naman maghanap siya ng matinong trabaho. Si Bart may asawa na pero naroon pa rin sa bahay niyo. Yung pangalawa ninyong kapatid na si Rico, ganun din. Tatlo na anak hindi pa bumubukod. Ang nanay mo naman panay-waldas lang ng pera. Baka kung piniperahan lang siya ng Aldo na yon. Ang mga kapatid mo rin, ikaw lagi ang tinatakbuhan kapag kailangan ng pera. Kasi naririyan ka lang sa bahay. Kung sa iba ka ng lugar nakatira, baka mabawasan yung problema mo. Pag-isipan ko ho, Chang. Naku, hindi habang buhay. Ikaw ang gagapang para sa kanila, Julius. Hindi na sila mga bata. Bakit ka bubukod? Dahil ayaw mo na kami suportahan. Bakit naman nagdesisyon ka ng ganyan, ha, Julius? Bakit ba? Kinakasama ka na ba? Mag-aasawa ka na ba? Mukhang nga susunod dito, kuya. Sasabihin mo na sa amin, kami na ang pumargo sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Ano, tama ba ako? Bakit? Anong masama kung magkanya-kanya na tayo? Pare-pareho naman tayong may trabaho, hindi ba? Ano mo naman ikaw lang sa ating limang may maayos na hanap buhay. Kami, ano na lang bang trabaho namin? Ako nga, sweldo ko kulang pa pamasahe ko buwan-buwan Hindi maghanap ka ng mas maayos na trabaho. Tatapatin ko kayo ngayon, ha? Pagod na rin akong pasanin kayong lahat, Tumatanda na rin ako. At kailangan ko nang magpundar para sa sarili ko. Masama ba yun? Sige. Ikaw ang bahala. Kaya naman namin ang mga buhay namin. Paano mga gastusin dito, anak? Alam mo naman ako, wala akong pinagkakakitaan. Magbibigay pa rin naman po ako, pero hindi ko na kayang karguhin ang lahat, Nay. Hanggat narito ako sa poder nyo, hindi kayo matututong magsikap. Habang buhay kayong sasandal sa akin. At baka sa bigat nyo, ako na rin ang bumagsak. Tao lang din naman ako. May hanggahan ng kakayahan ko. Mauubos din ang pera ko, napapagod ako tigit sa lahat. May buhay din akong kailangan kong asikasuhin.
Ganito pala kapag tumatanda na. Magpalakas ho kayo. Mabuti na lang. Mild stroke lang ho yun. Kaya nga. Naawa pa naman sa akin ang Diyos. Magpalakas ho kayo. Dadalawin kita ng madalas. May dinala nga po pala akong mga prutas para sa inyo. Salamat. Nag-abala ka pa. Ano ka ba naman, Chang? Para na kitang magulang. Mas naramdaman ko ang pagiging nanay mo kaysa kay nanay. Ano ba? Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Kaya ayokong nakikita kayong ganyan, Chang. Ikaw. Kumusta ka? Ito, mas mais na. Tama ka. Kailangan ko pala talagang bumukod sa pamilya ko. Si Anding nakahanap ng ibang trabaho. Si Kuya Bart, hindi na panay utang sa akin. Si Kuya Rico, namamasada ng tricycle. Si Onat, papunta raw ng Maynila sa Makalawa. Mabuti naman. Medyo nakahinga na ho ako ng maluwag. Si nanay lang talaga kasing mukhang may iba na namang kinakasama ngayon eh. Ano? Naku, dapat pala. Hindi ko na nasabi sa inyo, baka tumaas na naman ang presyon ng dugo nyo. Diyos ko. Maawa ka sa kapatid ko. Ganun talaga siguro, Chan. Hindi sa atin ibinibigay lahat. Noon pa man, pamilya ng problema ko. Ayos na ito. At least magandang trabaho ko. Marami kong kaibigan. May mabait akong tiyahin na kagaya nyo. Tapos, kahit naman marami akong problema, gwapo pa rin naman ako, Chang. Di ba? Walang perpektong pamilya. Kaya kahit nahihirapan ako, tanggap kong pamilyang mayroon ako. Ngayon, si nanay na lang ang sinusuportahan ko dahil yung dalawa kong kapatid na may asawa, bumukod na rin sa bahay. At yung dalawa ko namang kapatid, pareho nang lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Sa buhay, may kanya-kanya talaga tayong krus na pinapasan. Kaya kailangan natin maging matatag. Huwag na huwag tayong susuko. Ako po si Julius, at ito ang aking buhay. Walang perpekto sa mundo. Kaya kung ano man ang ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan nating tanggapin, yakapin at mahalin. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, James Quanton, Rosana Villegas at Phil Cruz sa papel na Julius. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Clita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang kwento ang inyong maririnig at kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Rowena. May kaya sa buhay si Edo. Sabi ng mga kaibigan ko, mama's boy siya at playboy. Ngunit nadala ako ng labis kong pagmamahal sa kanya. Kaya hindi ko pinansin ang kanyang kapintasan na nagsadlak naman sa akin sa malaking kasawian. Eto na pala ang apo ko, Minda. Ay, saan ka magaling, anak? Pinag-alala mo kaming itay. Pasensya na po, Inay. Lolo Pablo, kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo, wala kasi kayo kanina eh. Saan ka nga ba galing, ha? Kinamang Benito po. Nag-apply ho akong kahera sa grocery nila. Ano? At tinanggap naman po ako. Kahit buntis ka? 5 months pa naman po bago ako manganak. Kaya maaari pa po ako magtrabaho. Makakaipon pa ako. Sa bagay nga. Salamat naman at nakakita ka ng trabaho. Pero, Minda,
Matapos mong iwan ang pinapasukan mong pabrika. Ayoko na ho kasi doon, Lolo. Lalo lang akong malulungkot dahil maaalala kong pagtalikod na ginawa sa akin ni Edo. Masaya ako sa muling pagbabalik na iyong sigla, anak. Nagkamali na po ako sa pagtitiwala kay Edo. Ayaw ko pong magkamaling muli sa pamamagitan ng pagpapabaya sa akin magiging anak. Kaya gagawin ko ang makakaya ko upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Rowena, malapit ka na palang manganak. 2 buwan na lang, Emilio. Sana pagkapanganak mo ng baby mo, sagutin mo na rin ako para may kilalanin na siyang ama. Pangako ko naman sa'yo, hindi kita lolokohin. Pag-isipan mo ring mabuti. Kasi baka pagtawanan ka ng mga tao dahil sa akin. Wala akong pakialam, magtawa man sila. Sigurado na ako sa damdamin ko sa'yo. Handa akong maging mabuting katuwang mo sa pagpapalaki sa iyong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Ano? Parakasal na mo ang disgrasyadang yon? Oo, Kuya Gabriel. Emilio naman, mag-isip ka. Maraming babae dyan. Dalaga pa. Hindi kagaya ni Rowena. Si Rowena ang mahal ko. Hindi ang sinasabi mong mga babae. Mahihirapan ka lang sa babae yon. May kakambal na mga alas yun. Kuya. Ay kasi naman, disgrasyada na nga. May depresya pa sa pangisinilang niyang bata. Gusto mo magmalasin din ang buhay mo? Nagkataon lang ang nangyari sa anak niya. At hindi ako naniniwala na mangyayari din yun sa magiging anak namin balang araw. Kaya pakiusap, Kuya, huwag ka nang tumutol. Hayaan mo na lang ako kung saan ako liligaya. Sa isang linggo lang kasal niyo ni Emilio. Eh, sa wakas, may kikilalanin na ring ama si Gigi, ha? Oo nga. May makakatuwang ka na, anak. Oo. Pinaghintay ko po si Emilio ng ilang buwan, Lolo, Inay. Dahil gusto kong matiyak ang 2 bagay. Ano yun? Na talagang mahal po niya ako at ang aking si Gigi. At isa pa, gusto kong matiyak na mahal ko rin siya. Ayoko po kasing pakasal sa kanya ng walang pagmamahal. Ay, tama yan na po. Dahil kung may pag-ibig ka rin sa kanya, ha? Subukin man ang buhay ninyo. Abay, kapwa kayo makapaninindigan, hindi ba? Sana nga, anak. Maging maligaya kayo. Oo. Kahit na nga tutol sa'yo ang kanyang kapatid. Sandali nga, babaeng mga agaw. Ikaw pala, Presi. Anong kailangan mo? Sa pagkakaalam ko, wala akong inagaw sa'yo. Si Emilio. Siya ang inagaw mo sa akin. Hindi kanya nobya. Una niya ako nakilala kaysa sa'yo. Ako rin ang gusto ng kuya niya na makatuluyan ni Emilio, pero nabaliwala yun dahil sa panlalandi mo sa kanya. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Hindi ko nilandi si Emilio. Hindi ko pinilit ang sarili ko sa kanya. Kusa siya nanligaw sa akin. Katunayan, naghintay siya ng ilang buwan. Ang sabihin mo, ang kapal mo. Disgrasyada ka na nga. Magagawa mo pang pakasal sa kanya? Bakit ba akong kinakausap mo? Siya kaya ang pagsabihan mo. Hibang siya sa'yo, kaya ikaw ang kinakausap ko. Ikaw ha, kung may kahiyan ka pa, huwag kang pakasal sa kanya. Walang saysay ang usapang to. Diyan ka na nga. Dali nga! Rico, bitiwan mong braso ko, Presi, ha? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka ng gusto pag hindi mo iniwan si Emilio. Pasok ito sa kalsada. Hindi naman ang Presi! Bitiwan mo si Rowena. Emilio. Wala kang karapatang pagsalitaan ng masakit si Rowena. Hindi kita mahal. Alam mo yan.
At wala tayong naging relasyon. Kaya pwede ba umalis ka na? At huwag mo na kaming guluhin pa. Emilio, salamat. Salamat at dumating ka. Akala ko mapapaaway na ako. Wala na yun. Lagi kitang babantayan. Para walang makapanggulo sa'yo hanggang sa araw ng ating kasal. Rowena, salamat. Salamat. Saan? Nag-alala kasi ako nung awayin ka ni Presi. Naisip ko na baka hindi ka na magpakasal sa akin dahil doon. Salamat naman, hindi nagbagong isip mo. Mahal kita. At dahil naniniwala akong mahal mo ko, kaya ipinaglaban kong pagmamahalan natin. Alam ko, marami na akong ipinangako sa'yo. Kaya isa na lang ang ipapangako ko ngayon. Ano naman yun? Tutuparin kong lahat ng mga pangako ko. Ikaw talaga. Kala ko naman kung ano na. Halika na nga. Matulog na tayo. Uy, nagayaya na siya. Ano? Ikaw talaga. Minda, nasaan ba si Rowena, ha? Namalengke ho siya. Ngayon naman ho ay nagluluto ng tanghalian. Bakit po? Nakita ko kasi si Emilio na ipinapasyal si Gigi. Lagi naman pong ginagawa yun ni Emilio pag wala ho silang pasok ni Rowena sa pabrika itay. Ay, may mukhang napalapit na rin sa kanya ang ating Apollo. Kaya nga ho masaya ako. Ako man. Sa naging kapalaran ng aking anak. Ito pang kanin at ulam. Kain Salamat. ka lang. Salamat, Rowena. Tsaka pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Nakita ko kanina yung classmate at kaibigan ko nung high school. At nabanggit niya na nangangailangan ng amo ng asawa niya ng mga trabahador sa Taiwan. Malaki raw ang sweldo. At walang gagastusin dahil direct hire. Teka, sa tono mo, mukhang interesado ka eh. Huwag mo sabihin, iiwan mo kami ni Gigi. Taong to, oo. Hindi. Tayong dalawang sinabi ko sa kaklase ko. Ayaw mo ba akong samahan? Aba, hindi, gusto ko yan. Magsama tayong kikita ng malaki. Kaya lang, paano si Gigi? Kakausapin ko si Inay. Alam kong hindi niya pababayaan si Gigi. Gusto ko sanang makausap si Emilio, Rowena. Sa makalopang uwi niya, Kuya Gabriel. Kasama kasi siya ng amo naming lalaki. Ganun ba? Bakit, Kuya? May problema ba? Kuwan kasi, yung asawa ko nanganak sa bunso namin. Si Sarian, kaya kapos na kapos kami. Baka naman pwedeng matulungan kami ni Emilio. O sige, Kuya. Magpapadala ko ng pera sa'yo mamaya paglabas ko para magamit na ninyo. Ha? Kung hihintayin pa kasi natin si Emilio, sa makalawa pa yun. Alam ko namang tutulungan din naman kayo tiyak noon, kaya ibibigay ko na sa inyo ngayon. Rowena, salamat ha. Maraming salamat.
award uli si Gigi sa recognition day nila. Ha? Opo, Itay. Ay, matalino talaga ang apo natin, ano? Tama ho kayo. Naku, tiyak na matutuwa na naman sila Rowena pag nalaman yan. Itay, gusto ko nga akong sabihin sa kanila. Huwag nang mag-abroad pa pagkatapos ho ng contract nila. Ganun ba? Para naman mapag-ukulan na nila ng panahon si Gigi. Lumalaki na ho kasi siya eh. At alam ko, Itay, nasasabik din po sa kanila ang bata. Kung ganon, payag kang wag na tayong mag-renew ng contract? Oo, mahal. Noon ko pa nga gustong sabihin yan sa'yo eh. At saka lumalaki na si Gigi, dapat mas masubaybayan na natin siya. At gusto ko rin, mabigyan na kita ng junior. Talaga? Okay lang sa'yo na masunda na si Gigi? Okay na okay po. Gusto ko nga lalaki eh. Para may junior na tayo. Bait talaga ng business ko. Mas mabait ang asawa ko. Ideal husband. At mapalad ako dahil matapos ang kabiguan ko, ibinigay ka naman sa akin ng Diyos. Kahit wala na kami sa abroad, maayos pa rin ang kabuhayan namin ni Emilio. Dalawa na rin ang aming anak. May kapatid na si Gigi, si Emil Jr. Masasabi kong maliwanag na ngayon ang landas ng aking buhay. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Rowena at ito ang aking buhay. Magandang kinabukasan pa rin. Kahit sa mga nasawi sa pag-ibig, huwag lamang mawawala ng pag-asa. At sa Diyos ay manalig. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, at Jeneline de la Cruz sa papel na Rowena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ng isang babaeng ilang ulit na nagkamali sa pakikipagrelasyon. Siya ay si Saya. Maagang namatay ang tatay ko at ang nanay ko naman, hindi kami gaanong naalagaan dahil sa pagtatrabaho. Kaya madalas, natatagpuan ko ang aking sarili na naghahanap ng taong magmamahal at magbibigay sa akin ng atensyon. Kaya! Nasa banyo ko, sandali! Bilisan mo! Oh, bakit ba? Ay, aray ko, buko! Magtatanong ka pa, ha? Magtatanong ka pa? Ko, arma ng buko! Sino na naman ang katext mo, ha? Ano? Nagtatago ka pa sa banyo, ha? Katex! Wala! Oh! Wala, ha? Wala. Kung hindi ko pa alam, nakikipag-uusap ka pa sa anak ng panganay mo! Hindi totoo yan! Lasing ka na naman, kaya naghahanap ka na naman ng pwede natin pagawayan. Ang gagawin mo pa ako sinungaling! Kung may maloloko ba sa ating dalawa, ikaw yan! Tahimik ka! Yan! Aray! Aray ka! Ay, aray ko! Aray ko! Tama na! Gusto mong Totoo dumudulo naman! naman ang gusto mong bibig mo! Totoo naman eh! Maloloko ka! Ano? Niloko mo ako! Oh, ayan. Putok na naman yung labi mo. Nag-away na naman kayo ni Arman. Sanay na ako, Tessa. Kailan mo ba siya hihiwalayan? Naghanap lang ako, Chef po. Eh, ano pang tiyempo hinahanap mo? Ginagawa ka ng punching bag.
ayaw mo pang makipaghiwalay. Ilang ulit na kitang pinagsasabihan. Pero nagtitiis ka pa rin kasawang walang yung arma na yun. Maghanap muna ako ng mapagkakakitaan bago ako makipag-iwalay sa kanya. Ay! Diyos ko, ang hirap mong kausap, oo. Hindi mo kasi ko naiintindihan eh. Sa ugali ni Arman, sa tingin mo, maaari ako makapag-iwalay sa kanya ng basta-basta? Tao po! Tao po! Ano ba to? Tao po! Bakit? Ma'am, bill sa kuryente. Baguhan ka ba? Ay, opo. Iniiwan lang yung bill dito sa pinto. Dinidikit. Naku, pasensya na, ma'am. Ngayon ko lang to nakita. Tsaka, may itsura. Sige po, maiwan ko na kayo. Pasensya na po sa abala. Ay, sandali. Ha? Gusto mo muna uminom ng tubig? Ay, Mom, pawis na pawis ka na eh. naku, salamat ho. Nauuhaw na talaga ako eh. Ano? Kailan mo hihiwalay ng kinakasama mo? Bakit? Paninindigan mo na ba ako? Sinabi ko naman sa'yo na may asawa ako, di ba? Ay, bakit gusto mo? Makipagwalay ako kay Arman. Dahil ayoko nakikita kang may mga pasa sa katawan. O kaya naman, minsan, puto kang labi. Anong isang buwan, may black eye ka pa. Kung hindi mo naman ako kayang pakasalan, hindi ako makikipaghiwalay kay Arman. Kung noon pa sana kita nakilala. Siguro, ikaw ang ama ng mga anak ko at hindi yung mga lalaking wala namang kakwenta-kwenta. Sana masaya ako. Sana masaya tayo. Hetong perang pambili ni Ning na mga kailangan niya sa school. Ito naman para kay Ikay, ha? Ay, salamat, Dexter. Sige na, pwede ka na umalis. Teka, hindi ko man lang ba makikita ang dalawa kong anak? Baka maabutan ka pa rito ni Arman. Alam mo namang siloso yun. Sige. Kukunin ko na lang sila rito sa weekend para maipasal ko man lang sila. O yung bunso ko, hindi mo sasama porke ibang ama? Kung paig kang isama ko, di sige. Sigurado ka, ha? Oo. Ay, mabuti ka pa. Hindi nakakalimot sa obligasyon mo. Yung man ng bunso ko, hindi ko na alam kung nasa na ngayon. Baka patay na. Si Dondon, nakita ko siya dati sa kabilang bayan. Hindi man niya lang suportahan yung anak niya eh. Teka, ito. Pagdagdag mo para sa bunso mo. Dexter naman ang dami mo nang binigay sa akin, oh. Kunin mo na. Kinaawan mo ba ako? Ha? Naawa ka sa akin, ano? Taya, saan ka na naman galing kahapon? Bakit? Nakita kita. Saan? Saan ba kita maaari makita kahapon sa tingin mo? Kaya, nakikita pa rin ba kayo ni Mario? Oo. Ako talaga baliw. Paano kapag nahuli kayo ni Arman? Jack, mapatayin niya kayong dalawa. O di patayin niya. Wala naman na siguro kung kailangan gawin dito sa mundong ito. Paano na mga anak mo, Aber? O di bahala na si Dexter sa kanila. Talagang gusto mo ipagpatuloy ang relasyon nyo ng Mario yun. Ay, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Tao po. Sino naman kaya ito kumakatok na to? Ano yun? Hinahanap ko si Thea. Ako si Thea, bakit? Ikaw pala. Nice to meet you. Ano yan?
Asim! Mangang sa mata ko, nahihilab ako! Sobrang may asin at sili. Bagay sa'yo. Kasi mukha kang daing. Hindi ako makakita! Salamat ka hindi asido yung tinapon ko sa mukha mo. Baka ngayon umuuso ka na. Ano ba kasalanan ko sa'yo? Walang niya ka! Ikaw ang walang iya. Malandi. Tatlo na palang anak mo? Lalaki ka na ba, ha? Pati ang asawa ko, kinakalantari mo pa? Pwes, ito ang sasabihin ko sa'yo. Nagkamali ka ng nilandi. Ikaw, kapag hindi mo pa tinigilan si Mario, babalik ako dito at sisirain ko na yung mukha mo! Diyos ko, Teya. Tingnan mo na nangyari sa'yo. Yan na kasi ang sinasabi ko eh. Tigilan mo na yung pakikipagrelasyon kung kani-kanino. Bakit ba kayo lahat pare-pareho sinasabi? Ano ba mali sa akin? Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang naman maramdaman na may nagmamahal sa akin. Bakit kung husgahan niyo ako? Talo ko ba nakapatay? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi mo mahahanap sa kung kani-kaninong lalaki ang pagpapahalagang gusto mong maramdaman. Kung ikaw mismo, hindi mo pinahalagahan ang sarili mo. Ay, si Arman yun. Hoy, Teya, magtago ka na. Mukhang galit. Si Arman, sige na. Arman, sandali, huminahon ka. Halika! Sandali! Sabi ko na nga ba? Hindi nagkamali ang kutob ko. Diyos ko, May iba ka na naman palang karelasyon. iwan mo! Halika. Halika. Gusto mo uling matikmal ang kalupitan ko, ha? Huwag kang makialam dito. Ha? Kung ayaw mo pati ikaw, madamay. Teka, Sige! Patayin mo ako kung gusto mo ako patayin! ganon. Patayin mo na ako! Oo, papatayin talaga kita, ha? Malandi ka, ha? Malandi ka. Kumasapalan! Kaya, kukunin ko na ang mga anak ko. Sa tingin ko, wala kas tamang pag-iisip para alagaan sila. Sama mo na rin ang bunso ko. Ha? Kahit di mo siya anak, Dexter. Ano? Di ko siya kayang alagaan. Kaya, Nakikiusap ako, Dexter. sige na. Kukunin ko na siya. Salamat, Dexter. Bakit? Patawarin mo ko kung sinira akong pagsasama natin. Nakipagrelasyon ako sa ibang lalaki no. Habang tayo pa. Tapos ngayon, heto na naman ako. Hindi ako maahon sa putik na kinalulugmukan ko. Siguro ngayon, matatauhan ka na. Hayaan mo, iuwi ko sa iyong mga bata kapag pwede ka nang makausap ng maayos. Hindi pa huling lahat. Magbago ka, Teya. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Talaga bang aalis ka na, Teya? Oo, Tessa. Magpapakalayo-layo muna ako. Hanggat naririto ako, hindi ako titigilan ni Arman. Nakakalungkot. Mamimiss kita. Alam mo naman, para tayong kambal. Magkahawig pa yung pangalan natin. Salamat sa lahat. Salamat dahil hindi ka nagsawang pangaralan ako, payuhan, at gabayan. Ngayon, pagkalipas ng napakahabang panahon, magagawa ko ng sundin yung mga sinabi mo sa akin. Pagdarasal ko na maging maayos na ang lahat, Teya. O yung mga anak ko, ha, kung meron kang oras, bisitahin mo na sila kay Dexter. Siyempre. Basta huwag kang mag-alala. Sana dumating yung panahon na makakasama ko ulit sila. Gagawin kong lahat para sa muli naming pagkikita. Karapat dapat na ako
maging nanay nila. Oh, maligo na kayong tatlo, ha? Ang dudungis nyo na. Sige na. Nakakapagod itong tatlo na ito. Ang kulit. Oh, sino kaya ito? Teka nga. Teya? Dexter, kumusta? Ikaw ang kumusta? Pasok ka. Naliligo yung mga bata. Miss na miss ko na sila. Gustong-gusto ko na silang mayakap. 2 taon kang nawala. Okay ka na? Sa tingin ko, Mabuti naman. salamat Dexter ha. Salamat sa pag-aalaga sa mga bata. Maraming salamat sa iyo. Hindi madaling magbago pero hindi rin ito imposible. Noon ko napagtantong kung gusto nating makatagpo ng totoong pagmamahal, kailangan muna nating mahalin ang ating sarili. Ngayon, kasama ko na ang mga anak ko. Hindi man madali ang buhay, ngunit masaya kami. Ako po si Thea, at ito ang aking buhay. May mga taong hindi makita ang tunay na kaligayahan dahil hinahanap nila ito sa maling lugar. Subalit ang kaligayahan ay magsisimula at manggagaling sa atin. Makaragsiganap, Susan Robles, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Thea. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Rabanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.